Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Tulad ng dati, bago tayo magsimula, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahin muna natin, dumalangin tayo sa Kanya, tungkol dito sa ipinagkalob niya sa atin. Praise God, hallelujah Lord God, hallelujah. Salamat po o Diyos sa iyong presensya, kung kaya nagiging maayos ang iyong iglesia. O Diyos, salamat po, O Ama, na nadarama namin ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay sa mga ipinagkakalob mo na magiging kaayusan naming magkakapatid. Tulungan mo kami, O Ama, mula doon sa simula ng gawain na ito, hanggang sa pansamantalang pagtatapos, hanggang sa pagbabahagi-bahagi ng iyong mga banal na salita. Tulungan mo ang iyong maliit na lingkod na makapangusap ng ayon sa iyong mga banal na salita. Salamat o Diyos sa maraming mga pagpapala na kaloob mo sa amin. Ano ang aming may babalik sa iyo o Ama sa mga blessings na ito na kaloob mo sa amin, na kami ay pinili mo, kinuha mo kami doon sa karumihan, at ngayon ay binago mo kami o Ama upang makamit namin ang aming pinakamimithing kaligtasan, ang body change o Ama. Gawin mo, linisin mo ang buong church na ito o Ama. Tulungan mong magtulong-tulong kami na magkakapatid na may present ang church na ito sa iyo o Father, a glorious church without spot, without wrinkles, and without blemish. Salamat po o Diyos. Ayusin mo po kaming lahat, ang aming mga puso, ang aming mga pananalita, ang aming mga buhay ay maging maayos sa iyong harapan o Ama. Thank you Lord God, sa iyo po lahat ng papuri, lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan o Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Buksan natin ang ating mga Biblia mga kapatid sa Revelation chapter 1. Actually, ito ay buong revelation ni Jesus Christ, no? In chapter 1. Itong buong book of Revelation na ito, ang buong Bibliang ito ay kapahayagan ng Panginoong Hesukristo. Kapag binabasa natin, ipinakikilala lamang ng Biblia kung sino yung author nito. No? Marami kasing nagsasabi, kilala nila ang Panginoon, kilala nila si Jesus Christ, katulad ng sharing kagabi. Kilala ko ang Diyos. Actually, kung kilala mo ang Diyos, bakit hindi mo alam ang kagustuhan ng Diyos? No? Kung kilala mo siya, bakit, kung alam mo naman yung kalooban ng Diyos, ba't di mo sinusunod yung kalooban niya? No? So, dumating ang Panginoong Jesus noong unang panahon, 2,000 years ago, at muli siyang babalik. At sa pagbabalik niya, iba ang kanyang itsura. No? Basahin na lang natin yung mula, actually buo ito, no? Yung ilang talata mula dito sa chapter 1 ng Revelation, simulan natin sa 9 hanggang 11. Tapos pahahapyawan na lang, no? Sabi sa verse 9, I, John, who also am your brother and companion in tribulation. So dumadanas ang tribulation. And in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isles that is called Patmos. For the word, sabi niya, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Dalawa sa kanya. Word of God and testimony of the Lord Jesus Christ. Hanggang ngayon, yung mga audio, they are only after the word. Testimony of the word. No? Wala pa yung Jesus Christ. Tapos, ang sabi sa verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. As of a trumpet. Hindi talaga katulad lang ng trumpet, pero hindi yung trumpeta. As of a trumpet lang, yung narinig niyang voice, no? So malakas. 11, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, nakikita ni John, sabi niya, right
in a book, and sent it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and sabi niya, unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. So, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayo magsiupo mga kapatid. Pag binabasa natin yung Biblia, napakasarap, no? Pagka naintindihan mo. Pag hindi mo naman maintindihan, ano naman to? Puro symbols naman to. Ang daming reason, ang daming reklamo. No? Pero bago tayo magpatuloy, merong mag-asawa, 64 years na ang nakararaan, no? Nung masilayan nila ang kanilang anak, na naging masaya sila. Alam niyo at yung anak na yun ay yung nakatayo sa likod ngayon. So, salamat sa Diyos sa binigyan niyang kalakasan na ito na 64 years old na ako. Sabi nga nung kasama ko sa trabaho, salamat at sa nakikita na yung age mo, sabi niya, hindi sa itsura mo Sabi niya, hindi doon sa lakas mo. Salamat, sabi ko, Panginoon. Galing lang sa iyo ito No? Dahil sabi ko nga kagabi, kung sa physical fatigue, siguro hindi tayo magkakalayo kung sino man yung pagod dito. Kasi talagang sinasabayan ko sila sa trabaho para hindi rin sila tumigil sa trabaho. Kasi pagka may dumating na trabaho, tinatanong ako, hanggang kailan kaya natin matatapos to? Tinatanong ako kung hanggang kailan matatapos. Ano ba ang scope ng trabaho? Kasi dahil sa experience, alam mo, makukwenta mo. Kung walang problema, I can give the engine in 3 weeks. Pwede mong sabihin yun. No? Unang Panginoon na nagbibigay ng kalakasan at ng karunungan. Kasi alam mo, at hindi mo sila pwedeng iwanan pagka ganun. So, salamat sa Panginoon sa kalakasan na ito na nakaka-disassemble pa ng makina, nakaka-assemble pa ng makina. Sabi ko, salamat at itetest na yun sa yung ginawa namin. Itetest na sa Sunday. Kaya wala ako sa Sunday, off ako. Sabi ko, salamat sa Diyos sa kalakasan na ito. Sabi ko nga kay Sister Baby, alam mo, yung edad lang naman natin ang tumatanda Pero yung puso ko hindi tumatanda sa iyo Laging bata yung pakiramdam. So praise God, no, mga kapatid. Ang ganda ng mga patotoo, no? Ang ganda ng mga exhortation. Kung wala nga naman sa kaayusan ang isang bagay o isang mananampalataya, kahit sa trabaho, no? Hindi ka pa manager, gusto mo maging manager ka na, gusto mo ikaw yung nagdedesisyon, yung manager yung hayaan mo muna, merong mga responsibilities ang bawat isa. So, ang gagampanan lang natin, yung duties and responsibilities. Kung worker ka, you work. Kung supervisor ka, you supervise. Pwede ka rin magtrabaho kahit na mag-supervise ka. O kung teacher ka, magturo ka. No? So, ang lahat ay nilalagay ng Diyos sa tamang kaayusan, mga kapatid. Kapag nawala sa nga naman sa kaayusan, no? Inaagawan mo iniiwan mo yung isang posisyon, yung ayos mo, dapat doon ka Tapos pupunta ka doon sa isa, inagawan mo naman yung isa na wala sa ayos. Nakipagsiksikan ka doon sa isa na walang kaayusan. Pareho kayong walang kaayusan. No? Sumama ka doon sa hindi maayos. Pero mas maganda yung sumama ka doon sa maayos. So, salamat sa Diyos. At ang Biblia, 400 years na walang prophet ang Israel. Wala silang prophet. Kaya, yun yung tinatawag na intertestamental period. So, walang prophet. Kapag walang prophet, walang nagtuturo ng kaayusan. Wala silang alam. Basta kung ano yung dinatnan nila na turo, doon na lang ng doon. No? O, kung magpapakabait. Kung susunod sa turo ng mga pariseo, susunod kayo doon sa mga turo ng pariseo. Ngayon, kung may itinuturo naman yung mga saduseo, doon ka naman, kung saan ka nasasakop sa kanila. No? Kaya nung dumating ang Panginoong Jesus, inabutan niya, ganun. Magulo. Walang kaayusan sa mga iglesia.
Pero, yung walang kaayusan, wala sila sa tamang lugar sa salita ng Diyos. Pero, pag pumasok ka naman sa kanilang mga sinagoga, maayos naman eh. Kaya lang, sumusunod sila, ayon lang doon sa nakagisnan nila. Kung ano lang yung turo ng kanilang relihiyon, doon lang sila. Maayos naman. Organisado nga eh. Kaya lang, pagdating sa salita ng Diyos, wala sila sa kaayusan pagdating sa salita ng Diyos. So, maging ang pamilya, kung wala sa kaayusan, gusto ng lalaki, kunin niya yung part ng babae, ay wala sa ayos. No? Kawawa naman yung babae. Marami namang babae, gusto nila, sila na yung nanay, sila pa rin yung tatay. Eh, lalong magulo, no? So, gusto ng Biblia ngayon, ayusin tayo. No? So, ang ganda. Napakaganda na. Kapag ka wala sa ayos, magulo. Hindi mahirap magtagumpay pagka wala sa kaayusan, no? Kaya lang satisfied na yung mga tao sa ganun na kalagayan. Okay naman kami. Kung minsan, yung lalaki, gusto ng lalaki, siya na lang lahat ang humawak, siya na lahat nagbabudget, siya na lahat. Kawawa naman yung babae. No, nawala ng karapatan. Yung babae naman, kung minsan, magdidesisyon, hindi na sasabihin sa lalaki. No? So, wala doon sa ganung kaayusan. So, ang Biblia gusto niya maging maayos tayo, mga kapatid. So, itong ipinakikitang ito, mahirap ayusin, mahirap ipaliwanag. Nakikita din natin, yung tatandaan ninyo yung kinanta natin kanina? Yung his eyes are like a flame of fire. Sabi niya, bah, what manner of man is he? Ba't ganun? Parang ibang-iba yung descriptive attribute nung merong flaming fire yung mga mata. So, hindi lang yun. At itong mga ito, sabi, John, he was in the Spirit. Nung nakita niya ang mga bagay na ito. So, ang mga ito ay revelation ni Jesus Christ kay John. Revelation of Jesus Christ unto His servant, John. Ipinakikita yung vision. Na vision ni John ito ngayon. At yung nakikita niya ay ang Panginoong Jesus. So, ibang-iba, no? Nandoon siya sa Patmos nung time na yon. At doon sa time na yon, doon naman nagpakita ang Panginoong Hesus ng vision sa kanya. Kaya nung isulat niya, isulat mo, sabi niya. Isulat mo yung mga nakita mo. Sabi niya, no? Sabi niya, what thou seest, write in a book. Saan yung book? Write in a book. So, nakasulat sa book. Diba? Ngayon, basa ng basa yung tao. Saan yung book? Kung minsan yung malapit sa'yo, yun ang hindi mo napapansin eh. No? Minsan, nasa tao na yung Biblia, hindi man lang pinapansin. Lilipas yung 1 week, wala man yung Biblia sa tabi. Wala man, di man niya naaalala yung Biblia. Pero pagdating ng Friday, hinahanap niya kasi routine yung pagsimba eh. Sisimba ako eh. Sabi niya, hanapin niya yung Biblia ngayon. Doon lang niya maalala yung book. Sino kayang nagkukulang doon? Yung Diyos kaya? O yung tao? Kapag gusto mong maligtas, lagi mong iniisip yung gusto ng Diyos. Lagi mong naiisip yung Diyos. No? Itong mga ito sunod-sunod. Yung pinakikita, narinig niya yung trumpet, ay narinig niya yung voice from heaven. It sounds like a trumpet. As a trumpet, pero hindi siya trumpet. It is a voice from heaven. Ang naririnig niya. Pero ang ugong niya, sinlakas ng trumpeta. Malakas kung gano'n. At kung nung umugong ito, it is strong, loud, and clear. Malinaw. Pero pag binasa ng tao, yung book na ito, hindi maintindihan.
Nagrereklamo yung tao. Sabi, ano naman to? Puro symbols. Wala kang maintindihan. It was kept by God to the wise and prudent. Hindi maintindihan ngayon, nakakatakot, sabi nga nung isang pastor. Chairman pa naman siya ng mga Trinitarian dito. Nakakatakot, basahin, sabi niya. Kaya hindi ko na itinuturo, hindi ko na binabasa. Sabi. Pero meron siyang gustong basahin, sabi niya, sa Book of Revelation. Yung Revelation chapter 1, verse 3 lang, sabi niya. Yung sabi niya, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Pero yung Book of Revelation, ayaw niyang basahin. Samantalang, ito yung book na sinasabi. Sabi, yung pinagsulatan. So, nung nakita ni John ito, no, alam natin, nakakulong siya doon sa Patmos. Ikinulong siya doon. Pinagbibintangan kasi siyang witch eh. No? Doon kinukulong yung mga kriminal eh. No? Kaya lang, wala naman siyang kasalanan. Nagte-testimony lang siya sa Word of God and unto Jesus Christ. Yan ang itinetestimony niya. Na yung Word na pinag-aaralan ng mga Hudyo, no? Ay ang Panginoong Jesus yun. Kaya lang, kilala na ni John, alam na niya yung salita, naintindihan niya, at kilala niya kung sino yung salita. Kaya nung isulat niya ngayon ito, testimony siya, I am yung ito, sabi niya, yun yung Alpha at Omega. Yun yung beginning at saka ending. Hindi maintindihan kung ano yung Alpha at Omega, ano yung beginning at ending. Kahit ngayon, marami pa rin yung tao na hindi naintindihan yung Alpha at Omega. Kung sino yung Alpha, kung sino yung Omega. Diba? Sino lang yung nakakaintindi? Nung nagpahinga si Elijah doon sa ilalim ng juniper tree at kinomfort siya ng Diyos, ipinakikita ng Diyos, doon pala, no? Kung dumadating kumisan yung mga trouble, gusto ng tao, sabi ni Elijah, kunin mo na yung buhay ko, sabi niya. Biro mo, hiniling ni Elijah yung sa Diyos, no? Samantalang nakapatay siya ng 400 prophet ni Baal, no? Nakatawag siya ng apoy sa itaas, sa langit, no? Upang sunugin yung handog. Pagkatapos sa isang babae kay Jezebel, nung pagbantayan siya ni Jezebel, tumakbo siya. Dinala siya una sa juniper tree. Nagpahinga siya. Buti may juniper tree noon. Ngayon, meron pa rin juniper tree. Ang ganda ng message. Loobin nawa ng Panginoon at sa mga susunod na araw, no? Napakaganda. So, John, ina-address ni John ang sulat na ito, hindi sa lahat. It is only, brothers, sabi niya, in tribulation. Sabi niya, I, John, who also am your brother and companion in tribulation. So, doon sa brother lang niya. No? Kaya hindi maintindihan ng marami because they are not John's brother. Ito'y para sa mga brothers ni John. Kanino? Sa Panginoong Hesukristo. So, hindi para sa lahat ng tao ito. At kung itutuloy natin, yung binasa natin, may binasa siya, umabot siya doon sa saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. What thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia. So, isusulat niya ito, isesend niya ito, ang sulat nito, to the churches in Asia. Hindi sa lahat. Sa churches in Asia. So, sinabi niya, sa Ephesus, sa Smyrna, sa Pergamos, Thyatira, sa Sardis, sa Philadelphia, hanggang sa Laodicea. So, yung mga characters ng mga iglesyang ito, itinipo ngayon ng ating kapatid na mensahero sa mga church, sa mga tao sa buong mundo, sa mga iglesia sa buong mundo. Kung anong ginagawa ng mga tao. Noon nga, kinukulong sila eh. Ngayon nga, hindi na ikinukulong eh. Yung mga mananampalataya, kahit mangaral ka, noon physical yung persecution at saka spiritual. Ngayon spiritual lang eh. Ang magpe-persecute pa sa iyo, yung kapwa mo Kristiyano na nagsasabing Kristiyano rin. No? At kung maranasan natin ang mga iyon, mga kapatid, you are a brother of John. No?
Pagka wala kang nararanasan, puro saya ang nararanasan mo, at wala ka man lang na ayon-ayon ka lang eh. Kapag ka nakaharap mo yung Trinitarian, okay lang. Para ka rin Trinitarian. Pag nakaharap mo yung oneness, okay lang. Oneness, para kang oneness. No? Parang kung saan ka nakabaling, doon ka. Okay lang. No? Kahit na ano pa yung kahit ano yung ginagawa, okay lang. Pero sa isang Kristiyano, hindi. Hindi siya umaayon. Nakaayos siya dun sa salita ng Diyos. Nakaposisyon siya. Hindi siya umaayon dun sa mga ganong mali. No? So, everything is in symbol. Sabi ito daw ay isinulat ni John ito, no, 95 to 96 AD, about 2 years, nung isinusulat niya ito. Nagpapahayag. So, hindi hindi one time, pagkarinig ng trumpet, ayos na. Hindi. Hindi ibinigay lahat-lahat ng Panginoong Hesus sa kanya ng minsanan. So, unti-unti, para alam niya, para maintindihan niya. O sige, ituturo ko po. Halimbawa, ngayon mo lang nakaharap yung isang tao. Ituturo mo lahat from Genesis up to the Book of Revelation. Paano niya maintindihan ito? Yung Godhead nga lang eh. Hindi mo maintindihan ng minsanan eh. No? Paano nagkaroon ng nandun na kagad sa langit? Marami ka ng tanong. Marami ng reklamo yung tao. No? So everything is in symbols nung ipinasulat ng Diyos. Nung ipinasulat ng Panginoon kay John, everything is in symbol. Walang makakaintindi. Kaya, hiniskip nung marami yung Book of Revelation. But actually, yung Book of Revelation, yun naman ang kagalakan ng mga Kristiyano, yung mga pinili ng Diyos. Yun naman ang kagalakan na malaman nila ang mga bagay na ito na nakatago. O hindi ba kayo nagagalak kung naintindihan natin ang mga ito? O bakit tumahimik sa langit? Sino makakapagpaliwanag na tumahimik yung langit ng 30 minutes? Ipinahayag ito kay John. No? Pagdating sa 7 selyo, wala namang nagpaliwanag sa 7 selyo. Walang paliwanag. Basahin niyo kahit anong basa mo sa 7 selyo. Sa 7 kulog, lalo na. Pero sinong pinagpahayagan ng Diyos nito? Kahit alam na ni John, huwag mong isulat, sabi ng boses sa langit. Pagdating na ikapitong mensahero, 7th angel messenger, tatapusin niya ang lahat ng ito. Kaya kung wala kang 7th angel messenger, walang tatapos. Mananatiling misteryo. Kaya, mystery yan eh! O, totoo naman, mystery. Pero, ang lahat ng ito, hindi na natiling mystery. Pagka ipinakita na sa isang tao, hindi na mystery ito. Alam mo na eh. Dati mystery. Kasi hindi naintindihan. So hanggang hindi naintindihan, mystery ito. Kaya mystery hanggang ngayon. No? Ano ang ikakatwiran? My thoughts are not your thoughts. Hindi reason yun. Yung thought, kung nasa yung kaisipan ni Kristo, paano ngayon yan? Yung thought ng Diyos, nandoon kay Kristo. Hindi na pwedeng maging lihim ang mga bagay na ito. Kanino niya ipinapahayag ito? Sa mahal ko lang. Sa mahal ko lang. Kaya lang yung pagmamahal, sabi nga, may two-way yung pagmamahal eh. Mahal na mahal mo, ikaw hindi kanya mahal. Mahal na mahal kanya, ikaw hindi mo mahal. Pero paano mo i-express sa kanya yung pagmamahal mo? Doon mo malalaman. So, hindi na kailangan yung sabihin mo pa na, yung pinag-aaralan natin kagabi na, hindi na kailangan sabihin mo pa na, I love you, I love you, I love you, I love you. Oh, yung susulatan kanya ng 3 pad na papel, na yellow pad, puro I love you lang ang nakalagay. Pero pagka sinusunod mo yung gusto niya, yun na pala, yung reading in between the line. Yun na pala yung ibig sabihin na mahal ka niya. Ine-express niya doon sa isang bagay, yung pagmamahal niya. So yung Diyos, ine-express niya yung pagmamahal niya sa atin. Anong isusukli natin ngayon kung two-way yung love? Oh, sabi niya, I gave you 6 days, sabi niya. Days of man. Pero yung siyang araw, akin. Bigay mo sa akin. Lord, pwede bang 2 hours na lang yung sa'yo? May tawad pa! O 4 hours na lang yung sa'yo. So may tawad pa. No? Ano na lang yung nasa Panginoon? No? Pasan yung love? Pero pag sinabihan natin, mahal mo ba ang Diyos? Amen! Ang bilis ng amen, no? So, yung amen, pagka sabi niya,
sabi dun sa istorya ng ating kapatid. Merong siyang wagon, sabi niya, pumunta siya sa field, sabi niya. Sa tuwing makakasagasa siya, makakadaan siya sa may bako, squeak yung sabi niya, umiingay, sabi niya. Kasi unloaded, walang load, sabi niya. Pero pagkagaling sa field, sabi niya, pagbalik, dadaan din niya yung mga bako-bakong yun, sabi niya. But there is no sound, sabi niya, squeaking, sabi niya, kasi loaded siya, sabi niya. So katulad na dito, kung pumasok tayo, puro sound lang yung alam, puro ingay lang, sabi niya, ibig sabihin walang laman. Pag maingay, walang laman. Pero pagka lumabas at tahimik, sabi niya, napuno ng laman. Napuno ka ng kaunawaan, ng kapahayagan. Na-bless ka, sabi niya. Praise God. Book of Revelations. Sabi ng ating kapatid, the most criticized book. No? The most disputed book sa buong Biblia. Kasi kahit na merong mga symbols sa Book of Daniel, yung ipinakita yung image, no? Hindi may paliwanag. Pero si Daniel na ipaliwanag niya. Ibinigay kasi ni Daniel yung paliwanag. Dito walang ibinigay na paliwanag. So it needs a prophet. It needs a messenger. We need a messenger. No? Na pagre-revealan ng Diyos. Sa mga yon, ipinakikita kung ano yung mga ibig sabihin. Pero dito, wala. So hindi ka pwedeng magdepende ngayon doon sa mga nakaraan. Magdidepende ka ngayon. Titingnan mo, as spiritual, kapag ka meron kang mga spiritual na mga kaunawaan, o meron kang mensahero na tinanggap, no? Na ginamit ng Diyos, maintindihan mo. Malalaman mo. Pero hindi titigil ito, nakikriticize nila. Ang Biblia, ang Book of Revelation, hanggang ngayon. Hindi titigil ito. It is the most misunderstood book in the Bible. Kung hindi naintindihan yung maramis, pero mas lalong hindi naintindihan ang Book of Revelation. No? Pero hindi na natili na ganun na hindi naintindihan. Kaya lang, dapat, sabi ng ating kapatid, sabi ng Panginoon, pagka ang isang propeta, nagsalita siya at nag-come to pass, believe that prophet, sabi niya. Because God is with him. Ang nangungusap ay ang Diyos, sabi niya. Pero pag hindi nag-come to pass, don't believe him, don't follow him. Wala sa kanya yung Diyos. No? So ngayon, kung nakikita natin na kung paano ipinaliwanag ang Biblia, no? Ang mga symbols na ito, at nakita na tama at nagka-come to pass ang sinabi, believe that man. Sabi niya. Kaya hindi ka magkakaroon ng duda to believe him. At tandaan natin, ang mga Hudyo hanggang ngayon, hindi pa sila tumatanggap sa Panginoong Hesukristo. Bagamat meron pa unti-unti. No? Kaya lang nakikipagdeal ang Diyos sa mga Hudyo as a nation. Hindi individual. As a nation. Nakikipagdeal ang Diyos sa atin individual. Sa hentil. Individual siyang nakikipag-usap sa atin, nakikipag-deal. No? Hindi makakagamit ang Diyos ng propeta na Hudyo. Kasi hindi pa nila tinatanggap si Jesus Christ. Paano nila ipangangaral si Jesus Christ? Kung tayo ang aaralan, paano nila ituturo si Jesus Christ sa atin na siya yung may utos na mabonagyan tayo, na siya yung kailangan, siya ang Savior natin. Hindi nga nila tinatanggap na Savior, hindi nga nila tinatanggap ang Panginoong Hesus. No? So, hindi siya pwedeng gumamit ng Hudyo. Karamihan sa mga propeta doon sa lumang tipan ay mga ginamit ng Diyos para sa Israel. Di ba? Bagamat ang mga turo nila ay pakinabang sa ating mga hentil sa panahon na ito, pero gumamit siya ng isang propeta na hentil. Gentile ang ginamit niya kasi naniniwala na
kay Jesus Christ, pwede lang mag-testimony sa Word at mag-testimony kay Jesus Christ. Bagamat si John ay isa siyang Hudyo, no? Alam na ni John. Pero alam ni John na hindi nakikipag-deal ang Diyos sa Israel ng individual, kundi as a nation. Kaya pinasulat ngayon ito kay John. Alam din ni John na may gagamitin na sa Revelation 10:7. Alam din ni John. So ganun mga kapatid ang Biblia, ang salita ng Diyos. So John was in the Spirit in the Lord's day and heard, sabi niya, and heard a great voice as of a trumpet. No? I was in the Spirit, sabi niya. Napaka sarap siguro nun, no? Yung maramdaman mo, yung I was in the Spirit. Hindi yung iintindihin mo, wala ka sa Spirit. No? Kaya maintindihan lamang natin ito if you are in the Spirit. Never na maintindihan ng tao ito na wala siyang Spirit ng Diyos. Kaya maliwanag yung sinabi ni John na I was in the Spirit. Napakaganda. Amen. Praise God. Kung mamumuhay tayo bilang siyang Kristiyano, dapat kaya natin sabihin na I was in the Spirit. Kapag pero wala naman sigurong, halimbawa, tatanungin natin ng isa-isa, ang bawat isa. Lord, Brad, sis, meron ka bang Holy Spirit? Meron! Ang bilis, ano? Oo. Kung may Holy Spirit, ano ang itinuturo ng Holy Spirit? Sinusunod ba natin yung Holy Spirit na nasa atin? Siguro kung patataasin natin ng kamay, kung sino yung may Holy Spirit, walang mananatiling hawak-hawak yung kamay. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, natural lamang na wala kang Holy Spirit. Talagang wala, ano? Pero hindi naman ganun. No? Kung sabihin natin, we have the Holy Spirit, at hindi natin sinusunod, yung kalooban ng Diyos, ng Holy Spirit, anong sabi? Sabi ng ating kapatid, lahat ng effort mo, walang kabuluhan. All your effort are in vain, sabi niya. Eh, sabi ng Biblia, sabi ni Jesus Christ, ang kanilang mga pagsamba, sabi niya, ay walang kabuluhan. Kasi, yung pagsamba nila, nandoon sa ilalim ng creeds, religion, traditions. Nandoon sa mga traditions. Kaya, nung nagpupuri na sila, kumakanta sila, malapit sa kanila ang kanilang mga bibig, pero ang kanilang mga labi. Pero malalayo sa yung mga puso nila sa akin. Biblically, sinasabi ni Jesus Christ sa mga tao yun. No? At ipinasulat niya. Ipinasulat niya kay Saint Matthew. So, ganun. Madalas nagpupuri yung tao, kumakanta, wala sa puso niya. Kaya sabi niya, pinupuri ako ng kanilang mga labi. No? Pero malayo yung puso sa akin. Kaya, nung si Paul nagsalita siya, sabi, I pray in the Spirit, sabi. Kahit sa pagpipray ko, I pray in the Spirit. I sing in the Spirit. Pag kumakanta ako, I sing in the Spirit. Sabi niya, pag kumakanta ako, merong espiritong nagtutulak sa akin upang ako'y umawit ng ganito. Kung ano yung sinasabi ng kanta. I dance in the Spirit, sabi niya. Ito'y lingkod ng Panginoon, ha. Ibinibigay niyang example yung sarili niya. I dance in the Spirit, ha. And I will live, sabi niya, in the Spirit. Yun ang pinakamaganda. Ginagawa niya kung ano yung gusto yung kalooban ng Diyos, no? So, if there anything good come to me, sabi niya, it has to be revealed by the Spirit. Pag may dumating sa akin, sabi, it must be revealed by the Spirit. If there's something good come to me, sabi niya, it must be revealed by the Spirit. Ngayon, i-confirm ngayon ito ng Word. Yung ni-reveal ng Holy Spirit. No? At magka-come to pass ito. So, John was in the Spirit.
nung tanggapin ni John ang mga visions na ito, ang revelations na ito, he was in the Spirit. No doubt, talagang nandoon siya. He is in the Spirit. Kaya, nung nagre-reveal ang Panginoong Hesukristo sa kanya, the revelation of Jesus Christ, sabi niya, of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John. No? So, revelation ito ni Jesus Christ kay John. But he was in the Spirit. Bukod kay Jesus Christ na nagre-reveal, meron siyang Holy Spirit. He was taken in the Spirit. No? Yun ang kailangan natin, mga kapatid, para maintindihan natin ito. That we must be in the Spirit of God. Dahil kung wala, paglabas natin dito, no? Kung paano tayong pumasok, paglabas mo, you are still the same. Because you are not in the Spirit. No? Ang ebidensya ngayon, kung paano kumikilos yung Spirit sa tao. Yan ang ebidensya na pagpasok mo, loaded ka ng kaunawaan at kapahayagan na maaari mong sundin. Pagka hindi ka, wala kang sinunod, ganun pa rin. You don't have the Spirit. Kasi walang nagbago. It's the same. No? So, anong sabi niya? All of your effort are in vain. Masakit, ano? Biro mo? Buti pa nga yung, sabi nga, nag-enjoy sa labas eh, pero nakapag-enjoy pa siya. Kasi, kahit na nandito siya sa loob, hindi rin siya ligtas, doon ka na lang, enjoy ka pa, kahit hindi ka ligtas. Maraming nagbabasa sa Biblia, no? Hanggang ngayon, pag binasa nila yung, halimbawa, binasa yung Acts 2:38, pagkatapos nilang basahin ito, normal lang. Walang intindihan. Basta sa Matthew 28:19 pa rin ako. Sino mataas ang utos? Tingnan ninyo ang walang spirit, mga kapatid. Tingnan ninyo ang walang spirit, pagsasabungin niya ngayon ang dalawang ito. Pagsasabungin niya ang Biblia. Pag-aawayin niya ang Biblia. Because there is no spirit eh. Sinong author ng labanan na ganito? Tandaan natin, merong sons and daughters, yung Diyos. Sabi ng 1 John 3:10, di ba? Merong mga anak yung Diyos, may anak din yung Diablo. Anong gagawin ng Diyos? Aayusin niya. Iaayos niya ang mga anak niya. Pero yung hindi niya anak, paglalabanin niya, maglalaban niya. Para masira, no? Yung mga naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Simple lang ang gawa ng Diablo. Kaya nga sabi ni Paul, abstain. Ilagan mo ang lahat ng anyo ng masama. Kung minsan, masama na nga, alam ng masama, okay lang. Pupuntahan pa rin yung masama. Gagawin pa rin yung masama. Yun ang kahinaan ng tao. Kaya nga kung worldly yung tao, yung worldly ang gusto. Kung spiritual yung tao, hahanapin niya yung mga spiritual na bagay. No? Ito yung nangyayari sa mga tao. Sinabi na nga na, you need to repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Yun ang iyong katungkulan bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, bilang isang pupunta sa langit. Yun ang katungkulan na dapat gawin ng isang tao, na isang ligtas. Ngayon, paano ba nag-fail yung tao? Don't do it. Failure ka pagdating sa sinabi ng Panginoon. And then you will say, I am Christian. Sabi niya, you are a liar. Sasabihin mong Kristiyano ka? Yung tagasunod ni Kristo ay mga Kristiyano. At yung doon sa sinabi ni Kristo, ayaw mong sumunod. You are a liar. Sinungaling ka, sabi ng Biblia, no?
Dahil sa sipag naman ng marami, para marami yung, tingnan nyo kung gaano kabilis kumilos si Satanas. Nung inutusan ng Diyos si Adam, tsaka si Eva, na magpalaanakin, no? Nakikinig siguro. Nakikinig siguro yung si Satanas, no? Ha? Sinabihan sila na magpalaanakin, magpakarami. Oh. Gusto niya ngayon sirain, no? Yung plano ng Diyos. Nung nausap ang Panginoong Hesus na bautismuhan ninyo sila sa pangalan sabi, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro niyo sa kanila ito, naganapin nila. Nakipag-unahan din siya. Di ba? Ang daming nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngayon, ayaw na nilang tanggapin yung pangalan. Yung pangalan nga eh. Simple lang. Yung simple, gagawin komplikado. No? Pangalan nga yung sinasabi eh. Bakit uulitin mo yung mga titulo? Oh, pag tinanong mo, nakakita ka ba ng pangalan ng Holy Spirit ng tao? May pangalan ng Holy Spirit? O kahit na hindi na mag-iisip, basta ayaw niya. Sabi, leave them alone. Sabi, bayaan ninyo sila, sabi niya. Yung sinabi mong yan ang magiging witness sa kanila sa judgment. Sinabi mo na mabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ayaw, gusto yung Father, Son, Holy Ghost, yun ang magiging witness pagdating ng judgment. Kaya i-judge sila. Kaya anong ginagawa? Kung papansinin natin, yung mga makasanlibutan, anong magiging spirit nila? Yung spirit of the world. Di ba? Anong gagawin? Sabi ng ating kapatid. First, they will go to gambling, drinking, dancing, sporting. They go onto the spirit of it, sabi niya. Kasi yan ang makasanlibutan eh. Oh, tig-isang bote lang tayo. Sa Ramadan, sabi niya. Tig-isang bote. That is the spirit of the world. Oh, isa-isang stick lang naman eh. That is the spirit of the world. Kasi, ang spirito nila, ng mga gumagawa ng ganon, yung spirito ng sanlibutan. And they enjoy it because they are part of the world. And they will never endure or enjoy listening or following the Word of God. Hindi sila mag-enjoy na makikinig at susunod sa salita ng Diyos. Kasi they are not part of God. Hindi sila part. Yung mag-endure lang ito, tatagal lang talaga dito, sa pakikinig ng salita ng Diyos at susunod, no? Ay yung anak ng Diyos. Praise God. Because they have the Spirit of God. Amen. Yun ang longing ng puso nila. Pero yung makasanlibutan, no, merong Spirit of the world, lagi niya hinahanap. Pagkatapos pa lang ng gawain, hindi na alam kung saan tayo mamaya. Sabi nung, this happened to every time. Nung nag-attend pa ako sa mga Trinitarian. Matagal akong nag-attend dito. No? Laging ganon. Oh, Brad, saan tayo mamaya? Oh, alam nyo, ang sipag pang magsundo ng mga nag-a-attend, no? Pero pagkatapos nito, Brad, mamaya sa Ramada tayo, ha? Ramada! Ay, sinubukan pa akong isama. No? Naranasan natin to. Because that is the spirit of the world. They are not true born again. They are not born in the Spirit of God. Their spirit is the spirit of the evil world. Totoo ito. Nangyari ito, mga kapatid. No? So, they enter right into that feelings and become part of it until they will hate Christians getting into the spirit of God's word. Hanggang sa, akala mo mga santo na kayo. Hindi niya alam talagang santo. No, kasi, kaya nga yung sinusulatan ni Paul to the saints that are in Efeso, in Smyrna, in Pergamos. Yung mga saints lang ang sinusulatan. Hindi naman naka-address kasi sa kanila yung sulat, nakibasa-basa sila. Bawal yun. Diba? Yung sulat mo, hindi pwedeng basahin ng iba. Private yan eh. Para sa iyo lang yan. Eh yung sulat na ito, para sa Kristiyano lang. Sa mga saints lang.
Nakibasa ng nakibasa. Ginulo nila ngayon. Ganito pala, ha? Ginulo nila yung mga mananampalataya. At marami silang nahahatak. Kasi, Brad, manood ka ng TFC mo doon sa ano. Ba't mo sinabing manonood? Kung hindi mo sabihin yun, hindi sila sasama eh. Kasi yun yung mga pamamaraan ng Diablo, no? Brad, maraming pagkain doon, maraming chicks doon. Totoo ito! Dito, no? So, yun ang pagkakaiba ng mga Kristiyano talaga. Pero sa atin, ibang-iba. Our spirit is clean. Full of joy of the Lord. Ang pleasure mo, to serve God. Tuwang-tuwa ka pa, ano? Pero nakaupo ka, makikinig ka, nakagawit ka, pero may joy. Kapag naririnig mo yung mga promise ng joy ng Diyos sa'yo, at kung tinutupad pa ng Diyos yung promise niya sa'yo, pero bakit na kung minsan parang malayo yung kapalaran sa akin? Hindi yung kapalaran ng malayo. Ikaw ang malayo. Doon sa nagbibigay ng kapalaran na maganda. No? Yung nagbibless, sabi nga ng ating kapatid na worship leaders, brother, for you have done this, so you've done something. Meron kang ginawa to please, no? To please that giver na hindi kanya mapapahindian ngayon. Natuwa yung giver, no? Kaya, anong gagawin? Sige, i-bless kita. In blessing, I will bless thee. In multiplying, I will multiply thy seeds like the stars in heaven. That was the giver. No? Sabi nga ng ating kapatid, minsan, pati sa mga signs, gusto signs lang ng sign yung hinahanap. Yung pinanggagalingan ng sign, hindi nila, ayaw nila. No, mga kapatid? Yun ang mga difference, ano? Yung mga Christians, true Christians, at yung mga worldly Christians, no? Parehong mga tao ito, mga kapatid. Both of them, they have emotions. No? Nakakadaya kasi yung emotion kung minsan eh. No? Fundamentally kasi pareho. You can dance. Yung worldly, he can dance also. No? He can shout. Yung worldly, pwede siyang magpuri, mag-hallelujah. No? Pareho din lang tunay na Kristiyano. Ito yung nakakapandaya kung minsan. No? Ang akala mo ngayon, tamang-tama. Yung mga yun, sabi niya. Nagkapanay ang hallelujah. But the worldly hearts and emotions, it satisfies only the flesh. Yun ang nasasatisfy sa worldly. No? Worldly Christians. No? Yung hearts and emotions niya, ang nasasatisfy, yung flesh niya. No? Yun namang Christian, ang nasasatisfy, yung spirit niya. Satisfied, yung spirit niya, yung tunay na born again, no? Yung mga worldly ngayon, yung Lord's Day, tingnan ninyo, ininterpret nila na, Sabbath day daw ito. Sunday. Dahil Sunday ng Sunday, no? Pati yung Christmas, ginawa, no? Tingnan niyo mga kapatid. Hanggang doon sa Christmas, nilagyan nila ng Santa Claus. Lahat ng ito, worldly. Hindi lahat, no? Pero, ang sabi nila, Lord's Day, kasi doon pinanganak. December 25, Christmas, Pasko, doon ipinanganak yung Panginoon. So, it's Lord's Day. Tingnan niyo yung mga interpretasyon na mga kapatid, ano? Yung mga ganong araw. Lahat ng ito mali. Today, sabi niya, is certainly not the Lord's Day. Itong kinalalagyan na, certainly it's not the Lord's Day. This is man's day. Day ng tao. Kasi yung tao na susunod.
Kung minsan nga Christian tayo no? Born again tayo. Ano ka? Ano bang relihiyon nyo? Born again kami. Relihiyon na ngayon tinanong, born again kami. Pero ano kami? Ganito. So, hindi yun ang Lord's Day. Ito yun yung man's day. Kasi yung tao ang nasusunod. Hindi yung Diyos. Kung Diyos ang nasusunod, Lord's Day. No? Nandun ka sa spirit. Yung tao ang gumagawa, hindi yung Diyos. So yung tao ang nagtatayo din ng church. So kung yung tao ang nagtatayo, it's man's day. Hindi Lord's Day. Dahil kung ang Diyos ang nagtatayo ng church, that's Lord's Day. Siyang kumikilos siyang gumagawa Lord's Day. So it's man's idea of worship. It is man's word. But the day of the Lord, sabi niyan, is coming. So si John, he was transported by the Spirit to that great day of the coming of the Lord Jesus Christ. Na-transport si John in the Spirit. Paano ba ma-transport in the Spirit? Meron ba kayo nabasa sa Biblia na transport in the Spirit? Meron. Hindi nyo ba naalala si Philip nung kausap niya yung eunuch? He is in the flesh, Nasa laman si Philip. Nung inaralan, sabayan mo siya, sumakay ka sa kanyang karwahe. Sabi ng Spirit kay John, ay kay Philip. Binabasa yung Book of Isaiah ngayon nung eunuch. Hindi niya naintindihan. Kasi, yung binabasa, yung tungkol sa Panginoong Yesus na hindi man lang umiimik, dadali na siya sa papatayin. Naintindihan ba? Naunawalo ba yung binabasa mo? Paano kung maintindihan to kung walang magtuturo sa akin, kung walang papatnubay sa akin? Sabi. Tinuruan ni Philip, yung eunuch. Hanggang sa naituro yung bautismo. Nandiyan yung tubig. Anong nakahahad lang sa akin para ako'y mabautismuhan? Binautismuhan siya. And after that, he was transported by the Spirit. Napunta siya sa Azoto. Sa ibang lugar. Tingnan niyo kung paano kumilos if you are in the Spirit. Kaya pagka na-body change tayo, we are in the Spirit eternally. Yung Spirit natin, nasa sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, there's no need to travel by airplane. No? Hindi na kailangan pa yung pader na yan. Lulusot ka sa pader. No? Hindi katulad dun sa Cavite na rapture na sila, na body change na, pero pinagbubunggo-bunggo yung katawan sa pader. Hindi talaga lumulusot. Wala pa. Kasi mali yung itinuro. No? Tingnan niyo pag mali yung itinuro, no? Hintayin natin yun. Dadating yun. Kaya huwag kayong mawawala. Kailangan nasa Lord's Day kayo. Pag wala ka sa Lord's Day, gagawin mo ang gusto mo kasi that's the day of man. Yung gusto mo, yung masunod ang sarili mo. You are in the world, no? Worldly ka, at yung gusto mong sundin, yung gusto mo. Hindi yung gusto ng Diyos. Pero pagka nasa Lord's Day ka, you are in the Spirit. Hindi mo hahayaan na yung gusto mong masunod. Kung ano yung gusto ng Spirit ngayon, yun ang susundin natin. No, mga kapatid? The Lord's Day is when the days of man is over. When the days of man is over, dun pwedeng pumasok yung Lord's Day. Kasi hanggang nasa man's day ka, at ikaw yung naghahari sa sarili mo, hindi ka pwedeng sakupin ng Panginoon na dun sa Lord's Day. So kailangan, hindi mo na sinasakop yung sarili mo. Ipinasasakop mo ito sa Diyos para mapunta ka dun sa Lord's Day. Hindi dun sa man's day. No?
turo ng tao. So, sa Lord's Day, the Lord's Day, when the days of men are over, the kingdoms of this world becomes the kingdom of our God. Kapag yung mga kingdoms dito, yung mga kaharian dito, ay magiging kingdom ng Diyos. No? They say the Lord is the day of the Lord is when the judgment falls. Sabi niya, and after that comes, pagkatapos ng judgment of the nation, millennium. So sa ngayon, now the world does what it wants. Ang mundo, ginagawa kung ano yung gusto. Hindi yung gusto ng Diyos. Yung gusto ng tao ang ginagawa. Ginagawa ng tao yung gusto niya, pagkatapos, ang tatanungin niya yung Diyos, ba't mo ko pinabayaan? Ikaw ang gumawa eh! Di ba? Naalala ko tuloy nung, ako nung nasa Philippine Air Force pa ako, di naman ako talagang hanis na tao. Hindi naman ako matuwid na tao. Kaya lang, doon pa lang meron na akong mga fair judgment sa mga kasamaan ko. Dahil akong in charge nila, sabi ko, ako yung writer nyo. Writer lang ako, sabi ko. Whatever you do, ano man ang ginagawa mong trabaho, I will just write it. And when sabi ko, dumating yung Airman's Performance Report, APR ang tawag, every 6 months, there will be a promotion. So kung ano yung ginawa mo, nakasulat, yun ang ililipat ko lang. Pag-submit ko sa commander, yun ang ililipat ko kung ano yung nakasulat, kung anong ginawa mo. So, yung gumagawa ng performance, ikaw. Ginawa yung pangakong writer, hindi naman ako dapat. Ikaw lang magsulat eh. Kung hanes ka, ikaw na lang magsulat. Kaya lang, as in charge, akong magsusulat. So, merong isang kumpare ko, sabi sa akin, ba't ganun yung ano mo? Sabi, paano ako mapopromote? Di ba sabi ko, kung ano yung ginawa nyo, yun lang susulat ko. Kung itataas mo ng itataas, anong sasabihin nung iba? Nandadaya tayo. Wala siyang magawa. Wala rin akong magawa, sabi ko. Kailangan, it should be fair to everybody. Sabi ko. Sorry, sabi ko. Kasi, ikaw naman ang gumawa nun eh. Hindi naman ako eh. No? So, ganun din tayo sa Diyos, mga kapatid. Tayo ang gumagawa. Kaya, sabi ko nga, pwede tayong humarap sa Diyos kahit sa trabaho. Sabi ko, yung pinagtrabahuan ko, talagang, yung kinita ko, talagang pinagtrabahuan ko yan. Sabi nga nila, you are working more than your salary. Sabi, sabihin pa nilang madalas sa akin yun. Nagtatrabaho daw ako, sobra pa sa sweldo ko. This is how I work, sabi ko, from the beginning. Sabi niya, sway. Dahan-dahan lang, sabi niya. Sabi nila, this is my sway. Sabi ko, ito yung mabagal ko na, sabi ko. Mga bata pa sila. Mga kapatid, 64 years old, 29 years old, 25 years old. Mr. Fernando, why don't you stop first? Sabi niya. Nag-ano lang kami. Sabi ko, it's only 11:30, maybe we can. Sir, why did you close the engine? Sabi, you don't want to stop. Sabi niya, everybody's tired. You're not tired? This is just normal to me. Kasi nakikipagtrabaho tayo. Sabi ko, hindi ako nakikipagtrabaho lang sa gobyerno, kundi sa Diyos. Sabi ko, kailangan yung kinikita ko malinis. Praise God, sabi ko sa... So, pagka gano'n, nakikiusap na pagod na, sige, sabi ko, pagod na eh. So, pagdating dito sa Revelation, merong trumpet, no? Sabi niya, and I heard behind me a great voice as of a trumpet. Narinig yung boses, pero sabi niya, as a trumpet, pero hindi trumpet yun. Sinlakas lang ng trumpet. Yung boses na narinig, no? But John was in the spirit.
And he saw the great wonderful day of the Lord. Yan ang pinakamaganda. Nakita niya. Ba kung ikaw yung nando doon, hindi ka ba matutuwa, mga kapatid? Tinransport ka ng Diyos in the Spirit. Ibig sabihin, sa Diyos ka. Biro mo, tatransport ka in the Spirit. Paano kaya ngayon yun? Alam nyo, mararanasan naman natin yun eh. No? Pagka nasa in the Spirit tayo. Pagka naintindihan mo, pinamumuhay mo ang salita ng Diyos, you are in the Spirit. Amen. You are in the Spirit. Pero pagka nakikita mo na na sumusubay tayo sa salita ng Diyos, you are not yet in the Spirit. Paano i-unfold ng Diyos ngayon yung gusto niya sa iyo kung you are not in the Spirit? Dun sa in the Spirit lang, dun lang i-unfold ng Diyos yung kanyang mga gusto. Kaya hindi maintindihan, kaya hindi nga masunod eh, no? The future was about to be unfolded by God. And He teach John. He taught John. No? Tinuruan niya si John. Kaya sabi niya, nung narinig ko yun, sabi ni John, hindi naman trumpet. Sabi niya, it was a voice. Pero, bakit itinipo niya sa trumpet? Pag trumpet kasi, sabi, kapag inihipan yung trumpet, sabi niya, there is an urgency. There is an announcement. Sabi niya, there's a gathering, no? It is like sabi ng ating kapatid, the herald king's messenger coming to the people. An urgent call for gathering. Urgent call for gathering. Something important is at hand. Isang mahalagang bagay ang ibig na ipaalam ng Diyos. Kasi merong distraction. Merong darating na kapahamakan. Kaya, merong urgency call. Yung pagtawag ng Panginoon. So, hindi talaga trompeta, boses ng Diyos. Malakas. No? Kaya kung maririnig, gusto pa nating marinig, makamatakot tayo. No? Yung sa madilim nga lang, minsan takot na tayo eh. No? Naku, madilim doon. Baka may multo. Iniisip kagad, baka may multo. No? Yung pala, yung takot, yun ang may multo. No? So, anong sabi? Listen. Listen to that call. Kapag para sa iyo, yung call na yon, makikinig ka. My sheep hear my voice. Sabi ng Panginoon, yung sheep lang ngayon ang didinig dun sa call na yon. Yung hindi sheep, hindi niya maririnig. Yung stranger, sabi niya, hindi makikinig yung sheep. No? So this voice had the same urgency appeal. Merong urgency appeal as did the trumpet. Sana. Yung voice na ito, it is loud, clear, and strong. And it's startling awakening na nagigising yung mga tao, nakabubuksan sa salita ng Diyos. Sabi niya, that we may hear the voice of God as a trumpet. Parang ganito rin. Pagka sinabi mo na, marami kasi, ayaw alisin yung pagtatights eh. Parang isang trompetang itong dumarating ngayon sa mga malaking takot, na parang wala nang tatanggapin, no? Kapag sabi ko nga, pagka umasa ka doon sa kahon, mananatili lagi yung aasahan mo, yung mga mananampalataya, uobligahin mo na maglagay sa kahon. Kasi doon ka umaasa sa kahon. Pero pag hindi ka umasa doon sa kahon, umasa ka sa Diyos, ang Diyos ngayon ang may obligasyon kung paano magpo-provide sa iyo yung Diyos. Pwede mong aralan ngayon yung mga mananampalataya, yung mga tao, pwede mong i-correct. Kasi hindi ka umaasa doon sa kanila. Kung yun lang siya bubuhay mo, yung nanggagaling sa kanila, maring baka hindi na siya magbigay kung aaralan ko siya, kung i-correct ko. Bayaan ko na lang yung Holy Spirit, bayaan ko na yung Diyos.
Kaya ka nga ginamit ng Diyos eh. Kaya ka nga binigyan ng Holy Spirit eh. Para magturo ng tama. Para mag-correct. Eh ngayon, ayaw mo ng gampanan. Tapos ka na sa Diyos. Paano ka pa gagamitin? Magiging useless ka na sa Diyos. Pero, ang pakiramdam ng tao, kasi marami nang nabasa, marami nang nalaman, ang akala ginagamit pa ng Diyos. Yung pala hindi na ginagamit ng Diyos. Ang akala lang ng tao, ginagamit pa siya ng Diyos. Akala lang maraming pastor, ginagamit pa ng Diyos. Yung pala hindi na. Kaya pagka narinig ang mga message na ganito, ituro mo lang yung serpent seed. Trumpeta ito eh. Hirap intindihin. Isabihin mo lang na, hindi bisex yung hanggang sa eternity, merong bisex yung panganganak ng tao. Yung sa sex nga nagkasalan, bumagsak si Eva tsaka si Adan eh. Pagkatapos hanggang sa eternity, dadalhin mo. That's wrong. Mali. Lust of the flesh yun eh. No? So, mali yun. Kaya sabi niya, for if it is the gospel trumpet sounding forth the word of prophecy to make us aware and prepare for what is coming upon the earth, sabi niya, so John was commanded to write in a book and send it to 7 church ages. To 7 churches, no? Isusulat niya ito. Inutusan. Isulat mo. Sa libro, sabi. Ipadala mo sa mga iglesia, sa 7 iglesia. So the voice in the Garden of Eden, balikan natin doon sa Garden of Eden. Yung voice doon sa Mount Sinai na nakipag-usap kay Moses. At yung voice na narinig ni John nung nagsalita, binabautis mo si Jesus Christ. At yung voice dun sa Mount of Transfiguration, sa John's vision, sa vision ni John, no? It's the same voice. Dahil kung hindi, iba-iba. Baka mga boses ng maraming Diyos. It's the same voice. Once again, sounding forth, no? At this time, to the 7 churches, to complete the revelation of Jesus Christ. Para maibigay yung kumpletong kapahayagan ng Panginoong Hesukristo sa mga iglesia. Para hindi sila kakapakapa, hindi nila alam. Sino magpapaliwanag? No? So, true prophecies which must come to pass, sabi niya, magka-come to pass, John wrote them, these prophecies to make them known. Para mabasa. So ngayon, marami tayong nababasa, mga symbols. Mga symbols. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sounding again. Sounding. Kung mayroong sound yung trumpet, this is a trumpet gospel. Trumpet gospel message ito. He will sound again. No, to finish the mystery. Oh. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. Kanino ipinadala? As he hath declared to his servants, the prophets. Tapos ang mystery. No? Walang may kakatwiran yung tao ngayon na, Panginoon, mystery yan, hindi namin naintindihan. Dumating yung judgment, makakatwiran ka ng gano'n sa Panginoon pagdating ng judgment. Eh, hindi mo naman ipinaalam eh. Ipinaalam nga eh. Ipinaalam, inignore ng tao. Inignore ng tao. Hindi alam ng tao, wala na si Jesus Christ. Hindi nila alam, wala na si Elijah. Ginawa na nila yung gusto nila, pinatay na. Hindi nila naintindihan. Ganon din ang nangyayari sa panahon na ito. Si John na-recognize niya. John surely recognized that voice. Na-recognize ni John yung nagsalitang yun. No? Kung, if you are in the Spirit of the Lord, you will recognize that voice. No? Sabi nga, dumating yung wind. Sabi, dumating yung earthquake. Sabi,
Yung mountains, rent, sabi niya. But the Lord is not there. Nasaan yung Panginoon? He is in that still small voice. Marahang bulong. Kapag bulong, para sa ano na lang yun, ano? Para sa dalawa na lang na nagbubulungan. Ayaw nyo ba yun? Na kayo ang binubulungan ng Panginoon? Ibig sabihin, close na close ka sa Panginoon kung ikaw ang binubulungan. Alang naman bulungan mo yung kalaban mo. Alang naman yung gaganon mo pa yung bibig mo doon sa kontra na kontra sa'yo. Natural, yung close na close sa'yo. Yun ang, alam mo, sabi ng Panginoon, alam mo talagang love na love kita. Sabi ng Panginoon sa'yo. Kasi sumusunod ka eh, kaya sinasasabihan ng ganon. So, sa Revelation, ang sabi niya, and I turned to see the voice that spake with me. Sabi niya, I turned. Tinignan ko kung yung nagsasalitang boss siya. Ang nakita niya ngayon, sabi niya, seven golden candlestick. Nakita. Sabi niya, no? And I turned to see the voice that spake with me. Sabi niya, unto me, with me. And being turned, I saw seven golden candlesticks. Bah, yung tingnan niyo yung boses, yung nakikita niya, seven golden candlesticks. Yung nakikita. No? Tapos, and in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man. Who is the Son of Man? It's the Lord Jesus Christ. No? Clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Ito ngayon. So si Jesus Christ is glorified, no? In the midst of the seven churches, it is the Lord's day. For John sees him standing. Nakita niya. Sabi niya, ano yung descriptive attributes niya ngayon na ipinakita kay John? Meron siyang sevenfold glory. Yung seven attributes na ito, ng person ng Panginoong Hesukristo, at nakita ni John. Dinescribe niya ngayon. Yung nakita. Dinescribe ni John yung nakita niya. Anong nakita niya? Sabi niya, and his feet, ito yung sinabi niya, and his head, inuna niya yung head, sabi niya, and his hair were white like wool. Nakita niya, bah, iba yung itsura. Yung ulo niya, no, yung buhok niya, white as wool. No? Wool as white as snow. Nung nakita niya yung ulo, sabi niya. Tapos, and his eyes were as a flame of fire. Kanina kinakanta natin eh. His eyes are like a flame of fire. What manner of man is he? No? Yung mga mata niya like parang apoy. At yung buhok niya puti na parang snow. Anong klaseng tao ito? What manner of man is he? Anong klaseng tao ito? Tapos hawak niya sa mamaya, no? And his feet like unto the brass, unto fine brass, as if they burn in a furnace. Sabi niya sa verse 15 ng Revelation, no? Revelation chapter 1, verse 15. And his voice as the sound of many waters. Yung voice niya, sounds of as many, his voice as sound of many waters. Yan ang voice niya. Tapos sasabihin ko mamaya sa inyo, lahat-lahat. And he had in his right hand 7 stars. Laking tao naman to. Anong klaseng tao ito? What manner of man is he? Yung tao, na sinasabi ng tao lang siya, meron siyang 7 stars sa right hand niya. Anong klaseng tao ito? What manner of man is he? Nasa right hand niya yung 7 stars. Malaking tao ito. Sinong tao na makakahawak ng 7 stars?
Hindi, di basta tao ito, mga kapatid. And out of his mouth, sa mouth na. Pito ito eh. Pang-anim yung mouth. Mouth went a sharp, two-edged sword. Sa bibig niya lumalabas yung two-edged sword? Yung matalas na two-edged sword? O sige nga, anong klaseng tao ito? What manner of man is he? No? And his countenance was, yung face, yung mukha, pampito, no? Yung mukha, sabi niya, as the sun shineth in his strength, sabi niya. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me. Yung may hawak na right hand niya, na 7 stars, and he laid his right hand upon me. Hinipo siya. Hinawakan siya. Hawak-hawak yung star. Pagkatapos, panghihipo yung right hand. Matatabo lang ka ng 7 star. Hindi siya basta. What manner of man is he? Mga kapatid. Yung mga nagsasabing tao lang siya, o, pagdating ng judgment, tingnan natin kung sino yung taong mag-judge sa kanila. No? Masasabi pa kaya, tao lang siya. O yung tao, judge ka niya. Sige. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of the hell and of death. Nasa kanya yung susi, hawak niya yung susi ng hell at saka nung death. What manner of man is he? Kung tao lang siya, parang tao lang na katulad natin, maling-maling turo yan. Huwag kayong magpapadaya sa mga ganyan, mga kapatid. Hindi basta tao itong humahawak ng 7 bituin at merong, no? Itong nagsasalitang ito. Ito'y galing sa langit. Walang taong galing kagad sa langit. Sa atin, katulad natin, galing doon sa langit kagad. Siya lang ang galing doon. No? At hindi siya basta tao doon. Dito lang siya nagtao. Sa lupa. No? So ngayon, yun yung mga descriptive niya. No? Pagkatapos niya, write the things which thou hast seen. Right. Kanina, isulat mo sa libro. Write, sabi na naman niya, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Sabi niya, ang kausap niya si Jesus, no? Tapos sabi niya, the mystery, ito, binigay na, the mystery of the 7 stars. Mayroong mystery yung mga 7 stars. Hawak-hawak yung 7 stars. No? The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand. Yung nakita mong mga stars sa right hand ko, sabi niya, the 7 stars are the 7 angels of the 7 churches. So, 7 angel, pag angel kasi, ang ibig sabihin, messenger. Merong messenger, earthly messenger sa 7 church ages, sa 7 churches. Efeso, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, sa Laodicea. So, 7 iglesia, no? Yung sinulatan. Right. Sabi niya, no? And the 7 candlesticks. Ito yung mystery ng 7 candlesticks. Sabi niya, which thou sawest are the 7 churches. Yung 7 candlestick, yun yung 7 churches. Kaya yung hawak niya, ganito yan eh, no? Baka ano ganyan, no? Tapos, meron siya ganyan. Diba? Opo. Dito, yan ang vessel.
Pero ang humahawak nito, kumukuha sila ng mga ilaw ito, no? Mga ilaw. Mga ilawan ito. Ito yung 7 candlestick. No? Kumukuha sila ng oil ito, oil. At ang humahawak dito, Jesus. Si Jesus, ang humahawak. Ito ay ang pitong iglesia. Meron silang 7 stars. No? 7 stars. Itong mga 7 stars na ito, ay 7 messengers ng pitong iglesia. Ganyan na, at nagdodraw sila ng power nila sa Panginoong Jesucristo. Yung nagiging ilaw ng bawat isa, no? Galing dito sa oil. Galing na dito sa Panginoong Jesucristo. So, ganun sila nagdodraw ng kanilang naintindihan na itinuturo sa pitong iglesia. At itong 7 stars na ito'y 7 mensahero. Diba? Sa una si Paul, si Columba, si Irenaeus, si Martin, si Wesley, si Luther, si Wesley, at yung Elijah of this time. No? Ganun mga kapatid. So, i-describe na kayo, hawak-hawak niya. Pero nung nakikita niya, kaiba ang itsura, no? John was deeply inspired in the appearing of Jesus Christ unto him. Na-inspired siya. Kaya, alam na alam niya ang isulat. Sabi, isulat mo. So, the living word now stands before him, illuminating these visions unto John, no? Yung every descriptive attribute, merong significant meaning. Kaya, nung nakita yung head, no? Merong, yung hair ng head, it's white as snow. So, merong descriptive meaning, yung nakikita niya. Alam natin, ano? Ano ito? 7. Head, God is complete in 7. Head, eyes, feet, voice, right hand, mouth, face. Yan ang nakita ngayon ni John sa Panginoong Jesucristo. Yung nakita niyang, nung nakita siya ni John, no, na yung Panginoong Jesucristo na may buhok na, hindi naman puti nung nangangaral siya. Pero dito nakikita niya, puti yung buhok as snow. At yung mga mata niya, sabi niya, parang mga apoy. Ibang-ibang description. So ngayon, ano ba yung descriptive meaning, sabi niya, ng head, nung hair? Doon sa head niya. Sabi, John first noticed the whiteness of his hair. It is white as bright as snow. Ano yung kahulugan? Sabi niya, this was not because of his age. Sabi niya, hindi dahil sa matanda na ba siya? Hindi. Hindi dahil sa edad niya. No? White hair signify, sabi niya, maturity, experience, wisdom. Kaya sabi niya, kung maintindihan natin, kahit na yung sanlibutan, kahit na sa England pa, sa panahon na ito, even the world understand this symbol in ancient times. The judge, yung judge, would appear and convene in the court, dressed in a white wig and a long robe that signify his complete authority to mete out justice. No? Yun ang significance noon, sabi niya. Sa heads, yung hair. Pangalawa, ang nakita niya, yung eyes. Yung dating malulungkot na mga mata at na nangangaral sa kanila, no? Isipin natin, his eyes that were once dim with tears and sorrow and pity, sabi niya, those eyes that wept with compassion at the grave of Lazarus, yung mga mata na yon, those eyes that saw
So not so not of the evil murderers who hung him on the cross. But in sorrow, sabi niya, cried, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Yung nagsabi ng ito, nung nasa krus ng Kalbaryo, sabi niya, but now, nung nakita ni John, hindi ganun yung mga mata. Hindi yung mga mata na dating lumuha kay Lazarus. Now, those eyes, sabi niya, are as a flame of fire, the eyes of the judge, who will recompense those who rejected him, those who blaspheme God's word. Yung puot ng Diyos, those fiery, flaming eyes of the judge, sabi niya, knows the desires of the heart and what each one intends to do. There is nothing hidden to his eyes. He sees everything. Sabi niya, all things are naked before him. He knows even now what we are doing. He knows now what we are doing. No? Alam na niya, nakikita niya tayo. At kung nasa atin ang presensya ng Panginoong Hesus, na sinabi niya, kung nasa ng 2 o 3 na nag-uusap sa aking pangalan, nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. So, nandoon ang Panginoong Hesus. Alam niya kung anong ginagawa natin. Alam niya ngayon kung anong iniisip natin. Baka nandito tayo, nakaupo tayo, iniisip ko na yung, mamaya po, sa magliliwaliw ako sa baka, alam ng Diyos yung iniisip natin. No? But if you are in the Spirit of the Lord, no? Tandaan natin, yung spirit na yun, laging may pagkauhaw sa salita ng Diyos. Kasi yun ang gusto ng Diyos. No? Yun ang gusto ng Diyos para sa atin. So, there He stands as judge with flaming eyes, no? To mete out judgment again. Judgment time! Yung sinasabi, the day of mercy is over. Yung judgment seat, ay yung mercy seat, hindi na mercy seat, it is judgment seat. So, yun ang pangalawa, yung mga mata. Pangatlo, yung kanyang mga paa. Alam ni Diyos, nadidescribe niya. As if they burn in a furnace, parang sunog sa pugon. Sabi niya, brass is noted for its remarkable hardness. This brass that describes his feet stood the test of the fiery furnace, a test that no other one has gone through. Sabi niya, the brass signifies divine judgment. Divine judgment. It is a judgment that God decreed and brought to pass. So parang yung brass na katulad ng kay Moses noon. Pagka nung nagpadala ng salot ang Diyos sa Israel ng mga ahas, no? Anong sabi ng Diyos? Moses, gumawa ka ng brass serpent at itayo mo sa pole, sabi niya. At kung matuklaw ang sinuman ng ahas na makamandag, tumingin dun sa brass serpent at ito ay hindi mamamatay. Kung hindi titingin, kung hindi tumingin, natuklaw ng ahas yung tao, hindi siya tumingin doon sa brass serpent, mabubuhay kaya siya? Mamamatay siya. Kaya nga ngayon, sabi, yung brass serpent parang signified katulad kay Jesus. Kapag na-lift up si Jesus Christ, tumingin ka sa Kanya. Look unto Jesus. No? So that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, ganun mga kapatid. Yung feet of brass, judgment kasi ito. Kaya ganito na yung descriptive attribute ng Panginoong Hesus, yung ipinakikita sa Kanya. Brass speak of judgment. It's like when God judged Israel nung nagkasala sila, no? Her sins in the days of, kahit na nung time ni Elijah, God withheld the rain and the fiery heavens became as brass. Di ba? Parang nagkulay tanso ang langit. Sabi, now, the serpent on the pole type
type ni Jesus, no? Came into earth to accomplish, sabi niya. He was made flesh in order to take upon himself the judgment of God for sin. It's for our sake. The foundation of the altar of sacrifice, sa altar of sacrifice, so it was a solid brass, typing the lamb slain from the foundation of the world. But someday, sabi niya, those feet of brass will stand upon the earth to judge mankind. Those feet of brass will judge the enemy and will destroy the Antichrist. Those feet of brass will judge all wicked and the atheist. What must a man to do to be saved? Anong gagawin? To be saved? Repent. Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan ang gusto niya. So, pangatlo pa lang yun. Pang-apat, His voice. His voice was as the sound of many waters. Waters represent peoples, multitudes, nations, and tongues. Sabi sa Revelation chapter 17, verse 15, di ba? His voice was as the sound of multitude speaking. Sabi, what is it? It types like a judgment. For these are the voices of the multitudes of witnesses. O, yung mga witnesses na, kasama. Who by the Holy Spirit preached and testified Christ into all churches. Sino yun? The saints. Kasi nulatan yung mga saints. No, judgment ito, and when judgment time, saan nyo gusto? Sabi nga, nung magtanong, saan nyo gusto? Sa kanan o sa kaliwa? Sa judgment time. O sinong may gusto sa kanan? Di ba? Judgment eh. O sabi nila, yung kambing nasa kaliwa, yung tupa nasa kanan. Saan mo gusto? Sa kanan o sa kaliwa? Mabilis sumagot, no? Sa kanan, sabi. Judgment ito, pagdating ng judgment, wala ka doon sa kanan, wala ka doon sa kaliwa. Ang sabi ng Panginoon, to him that overcometh, shall I grant to sit with me in my throne. No? As I overcame and sat in my Father's throne. Ano yun? When judgment time, nandun ka, kasama ka ng Panginoong Yesus. Kaya ito, kasama ka dito sa mag-judge. The saints and faithful to the Lord Jesus Christ, who preach the saving power, will judge the world. Will judge the world. They stood with the word more than they stood with their own lives. No? Kahit mamatay sila, tatanggapin nila. So John said, sabi ni John, neither pray I those, sabi niya, this alone, but for them also which shall believe on me, through their word, sabi niya, take heed, this is the hour, this is the end time, for this moment, our thoughts are recorded in heaven. Yung thoughts nyo, sabi niya, ngayon, yung iniisip nyo, nakarecord yan sa heaven, kung nakikinig kayo o hindi, kung pinapansin ninyo o hindi. Talagang yung word, no? Discerner of, sharper ito, no? Than any two-edged sword. Alam niya kung ano yung iniisip mo, alam niya kung ano yung ginagawa natin. Pati yung isip natin, alam. No? For this moment, our thoughts are recorded in heaven. It speaks louder than our words. No? Para in example pa yung dalawang nagdadasal. Pumasok sa templo. Pinag-aaralan natin kagawin. Nung nakita nung Pariseo yung, Panginoon, kung sa taong ito na lang naman, mas matuwid ako. Nagmalaki, nagbibigay pa ako ng ikapo. Sabi niya, pinagmalaki niya yung binibigay niya. Pero yung isa naman na nagsisisid, parang dinadagukan yung puso niya. Sabi niya na, Panginoon, di man po ako karapat-dapat na pumasok sa iyong bahay-sambahan. Dahil ako isang makasalanan, sabi niya. Humingi siya ng tawad, nagsisisi siya. Pero yung, hindi ako gumagawa ng kasalanan, hindi ako nagmamalaki, no? So, natuwa yung Diyos dun sa,
Doon sa humihingi ng tawad, yung naghahambol ng nagpapakumbaba doon sa sarili niya, doon natuwa yung Diyos, no? Kaya yung nagpapakumbaba, sabi niya, yung nagpapakababa, itataas ko, sabi niya. Yung nagpapakataas, ibababa ko, sabi niya. Gagawin kaya ng Diyos yun? Gagawin ng Diyos, no? Gagawin ng Diyos yun. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya tinuturo natin, lagi tayong magpakumbaba para itaas tayo ng Diyos. Kasi kapag nasa peak ka na ng kataasan, wala ka nang itataas pa kasi nasa peak ka ng kataasan. What goes up must come down. No? Ibababa ka ng Diyos ngayon. At kung halimbawa dati kang mayaman, mayaman, hasindero, maraming pera, pagkatapos nandun ka sa kalagayan na ngayon, inabutan ka ng mga anak mo na mayayaman na kayo, na gano'n. No? At pagkatapos, bumagsak, naghirap yung mga anak mo ngayon dahil nasanay sila doon sa ganung karangyaan, hindi nila matanggap-tanggap. No? Doon na sila sa mababa. O nagpataas. No? Kaya kailangan yung humbleness, yung pagpapakumbaba, hindi maalis sa puso natin. Laging nandun yun, lagi tayong ano man yung dumating sa atin, yung pagpapakumbaba, nandoon pa rin. Apat na. Pito lang naman to mga kapatid. In his right hand were 7 stars. What manner of man is he? 7 stars, hawak-hawak niya sa kanyang kanang kamay. Sabi nila, tao lang, pagkatapos hawak-hawak yung 7 stars. Laking tao, no? Now, it is revealed to us that the 7 stars are 7 angel messengers to the 7 churches. Revealed na sa atin. Sino pang hindi nakakaintindi doon, ano? So, each messenger brought the message of the truth to the people. They were loyal and they continued steadfastly to the word of truth. Each messenger turned the peoples back to the word. Yung mga messengers, no? Binabalik sila unti-unti. So their oil and strength was drawn from the Lord. They don't care about their persecutions. Hindi nila iniintindi kahit na ma-persecute sila. No? Kung minsan, kaunting persecution lang, tapos na. No? Ayaw na. I surrender. Nung si Elijah, alam niyo mga kapatid, kaya kung maranasan natin na parang gusto mo lang sumurrender, no? Si Elijah nga gusto ni Elijah, Lord, take my life, sabi niya. Hindi ako mabuti kaya wala kasing tulad ng mga magulang ko, sabi niya. Diba? Gusto kong basahin sa inyong konti. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die. Nag-request pa siya na siya mamatay na. Ngayon nga, namamatay na, ayaw pang mamatay. No? Kung ano-ano pa yung gagawin para hindi mamatay. No? And said, it is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Ito yung request niya sa Diyos. O sige nga, mag-request yung sino man sa atin, Lord, kung pwede, mamatay na ako. Lord, kung pwede, hindi ako mamatay. Wala, kahit nga ako, ayoko mamatay. Di ba? Bakit mo gugustuhin mamatay? Meron naman pangakong ikaw ay buhay. Kukunin ka niya ng buhay. Nawawala ka sa sarili mo pagka ikaw pang nag-request na mamamatay ka na. No? Kung may nararamdaman o may problema, Lord, tulungan mo akong masolve ang problema. Kung may karamdaman, Panginoon, pagalingin mo ako. Huwag mong sabihin na, Panginoon, kunin mo na, mabuti pang mamatay na ako. Hindi mabuti yung mamatay. No? Back to the word. No? Ngayon, God backed them up. Itong mga messengers niyang ito, binabakapan niya ito ng mga signs and wonders and miracles. Binibless sila ng Diyos ang mga messengers na ito. No? So, ganun kung kumilos ang Diyos. Meron siyang babakapan ka ng Diyos sa mga signs and wonders. Kaya sabi niya, kung tayo, and the signs shall follow to them who believe. Kanino susunod yung mga signs? To them who believe. So kung hindi naman naniniwala, hindi kasi para sa kanila yung sign. Kaya yung kwento nga na
yung March 16 na yon, no? Sabi nung isang nanay, may nagkasakit yung nanay, may na rin akong mga nagsisigaw ng mga hallelujah doon na mga Kristiyano, sabi niya. And then pinag-pray nila ako, gumaling ako, sabi. Nung iaral sa kanya yung March 16, no? Tapos yung anak niya, nag-aaral naman siya sa Bible school, no? Nay, sabi niya, hindi inspired yung mga yun, sabi niya, hindi totoo yun sa pinag-aaralan namin sa Bible school, sabi niya, hindi totoo yun, hindi inspired yung mga yun. Bah, ganun ba? Sabi nung nanay. Tingnan mo nga naman, sabi niya, hindi inspired pero gumaling ako, sabi niya, paano kung inspired pa yun? Paano kung inspired pa? Lalo nang gagaling. Hindi nga inspired pero gumaling. So, tingnan nyo mga kapatid, yung hindi paniniwala ng mga unbeliever, ano? Hindi kasi para sa kanila. So, sa 6, mouth. Sa kanyang bibig, nung nakita ni John, in description niya, two-edged sword, sabi niya, nakikita. And out of his mouth went a sharp two-edged sword. O saan ka ba nakakita ng tao na lumalabas yung espada na dalawang talim sa bibig? Anong klaseng tao ito? No? Two-edged sword. Kaya ito ngayon, kaya nga sa ating mga pagkakaupo, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. Kaya kahit na nakaupo tayo, nadidiscern niya yung ating isip at saka yung na intent na yung ibig ng puso natin. Alam niya ngayon. Nakaupo tayo, nakatingin kayo sa akin, no? Tapos yung isip niyo, yung katawan lang na dito pero yung isip wala dito. No? Iba yung iniisip. No? Sabi niya, nadidiscern ng word dito. Sabi niya. Alam ng word. Kaya nung si Jesus Christ at saka si John, no? Nag-uusap sila. Si Nathaniel, alam niyo si Nathaniel, ano? Si Nathaniel, pag binasa natin ito, no? Ayaw maniwala kasi, no, ni Philip pa yun, si Nathaniel. Nung nakita kita, sabi niya, sa ilalim ng puno ng igo, sabi niya. No? Ba't alam niya? Because he's the word. Nadidiscern niya. Alam niya yung iniisip mo, tsaka yung intent ng puso mo. No? So, ganun, ano, mga kapatid. Kahit na yung Samaritan woman, dahil si Jesus Christ ang Word, no? Nakabalot lang ng laman ng tao eh. Nung nag-uusap sila, tawagin mo yung asawa. Sabi, wala akong asawa. Sabi, diyan, nagsabi ka ng totoo, sabi niya. At yung kinakasama mo ngayon, hindi mo rin asawa, sabi niya. Bah, I perceive that thou art a prophet, sabi niya. Diba? Alam namin, when the Messiah come, He will tell us all things. Are you not the Messiah? I am He, sabi ni Jesus. So, yung Messiah lang ang makakapagsalita. Makaka-discern ng mga ganun because He is the Word. Siya ang salita. Kaya, hindi tayo pwedeng magsinungaling sa salita eh. No? Kahit na nakaupo tayo, anong ginagawa natin, alam ng salita ngayon, alam ng Word ngayon, kung ano yung nasa isip mo, ano yung nasa puso mo. Walang makakapagsinungaling, walang makapagtatago. Nakikita tayo ng flaming eyes, mga kapatid. No? Wala tayong may tatago sa Kanya. Alam niya ang every secret. No? Kaya nga, kahit na yung mga secret niya, hindi niya siya magsisikreto sa atin. Kaya yung asawa natin, hindi na natin pinagsisikretuhan. No? Hindi tayo maglilihim sa asawa, sa babae, sa lalaki. Kasi lahat ng secret natin, magkakaalaman tayo. Yung Diyos nga yung Panginoon inireveal niya lahat ng secret niya O pagkatapos tayo hindi magiging tapat sa Kanya. O Panginoon, accept na lang itong secret na ito. Pagtira mo naman ako ng isa. Sabi mo, sasabihin ba natin sa Panginoon yun?
No? No? Siyempre, kung mahal natin ang Panginoon, mamahalin na, hindi na tayo magsisikreto sa Kanya. No? Last, yung face, yung kanyang mukha, yung countenance. Sabi niya, and his countenance, yung mukha niya, was as the sun, shineth in its strength. Yung pinakamalakas na init ng araw, yung liwanag niya, parang ganun daw yung kanyang mukha. Nung nakita ni John, anong klaseng mukha ito? No? Anong klaseng mukha ng tao ito? Kung tao lang siya? Galing pa ng langit. Para bang yung nung tinawag niya si John, si Peter, no, si James, no, sa Mount of Transfiguration, nagbago rin yung kanyang mukha, nagbago rin yung kanyang mga damit, di ba? Lumiwanag ang kanyang mga damit, ang kanyang mukha. At nag-appear, nakita pa nila si Moses at saka si Elijah doon, na nakausap niya. Tingnan niyo, sila lang nakakita, no? Kaya lang gusto talagang laging sumingit ni Satanas kahit na nakaupo tayo, kahit na sa pag-iisip lang natin. Alam nyo, nakita na ni Peter yun, nagsuggest pa siya ng iba. Nakita na niya yung hindi pangkaraniwang bagay na yun, ha? Noon sa Mount of Transfiguration, pero pumasok pa kay Peter yung Panginoon. Kung ibig mo, gagawa tayo ng 3 tabernakulo. Gumagawa ng division si Peter. Isa sa iyo, isa kay Moses, isa kay Elijah. Gumagawa siya ng division. Pero yung spirit ngayon, sinaway siya ng Panginoon di ba? Ngayon, sabi ng Panginoon, tell the vision to no man, sabi na, until the Son of Man be risen from the dead. Huwag niyo sasabihin, kahit kanino, sabi niya. Hanggang hindi pa siya nagbabangon. Yung anak ng tao, sabi niya. Bakit? Ayaw pa niyang ipasabi. Tandaan natin, the devil, sabi niya, gagawa siya ng hindrances, gagawa siya ng damage. Kaya huwag niyo muna sabihin, sabi niya. Magiging sikreto sa kanya. Gustong pigilin gustong pigilin din ng diablo yung may pako sa krus si Jesus Christ. Si Jesus Christ nga, meron din siyang gusto na kumari, lumampas sa akin ang sarong ito. Sabi, but not my will, but your will be done, sabi niya sa Diyos. Pinaubaya niya sa Diyos. At yung diablo, nung tinetempt siya, ang layunin ng diablo, na hindi ba tuloy ang plano ng Diyos? Ang plano ng diablo, huwag din may pako sa krus si Jesus. At pag hindi na ipako sa krus si Jesus, wala tayong kaligtasan. Nagpapalaboy-laboy din tayo sa sanlibutan. Walang kaligtasan. Ang naging kaligtasan natin, yung pagkakapako niya sa krus. Tinubos niya tayo na dapat tayo yung ipinako doon sa krus. O pagkatapos, siya na ang nagpapako. Sabi niya, kung nagkautang sa iyo meron dalawang nagkautang sa iyo, sabi ng Panginoon, na kung 50 yung utang, at yung isa 500, at pinatawad mong pareho yung nagkautang sa iyo, sino ang magpapasalamat at magkakaroon ng malaking utang na loob sa iyo? Ang galing ng sagot. Yung malaking utang, sabi niya. Nagsabi ka ng tama dyan, sabi niya. Yung babaeng ito na nagpupunas ng aking mga paa, tsaka na, sabi niya, naglalagay ng ungguwento sa akin, mas maraming yung kasalanan niya. Kaya pinatatawad siya ng mas malaki. Kaya paano i-express nung pinatawad ng malaki ngayon? No? In-express niya yung pag-ibig niya sa Panginoon, yung pagsunod niya. Na mahal niya ang Panginoon. Di ba? So ngayon, itong mga nakitang ito, nakasulat na, no? Nakasulat, walang mag-e-explain kung walang dadating na mensahero. So, anong gagawin ng mensahero ito? Doon sa Malakay 4, sinabi, behold,
I will send you Elijah the prophet before the great and dreadful day of the Lord, lest I will smite the world with a curse. Sabi niya. And sabi niya, anong gagawin? He will turn the hearts of the father to the children, and the hearts of the children to the father. So, no? At alam natin, yung mga father, yung mga Israel, itaturn yung mga puso nila, yung pananampalataya nila sa mga turo ng kanilang mga anak na mga apostol. At tayo naman ang mga anak, itaturn naman ang mga puso natin at pananampalataya at kaunawaan sa turo ng mga apostol. Magkikita-kita tayo dun sa turo ng mga apostol. Sino nagturo sa mga apostol? Ang Panginoong Hesukristo. Babalik tayong lahat sa salita kay Jesus Christ, mga kapatid. So ngayon, sa atin naman, anong gagawin ng mensaherong ito? He will turn the hearts of the children to the Father. And sabi niyang, to reveal the mystery of the seven thunders contained in the seven seals. Itong gagawin niya. Walang mystery na matitira. O pagka meron kayong alam ng mga mystery, pag-aralan natin, mga kapatid. So thereafter, the great tribulation, Israel will be born again as a nation. The hearts of the Father is turned back to their children. So yung mga mystery ito ng seven stars, seven golden candlesticks, no? Seven messengers na ito. Ang Panginoong Hesukristo ay nandoon sa gitna nila at siya ang nagtuturo at doon nagmumula ang kanilang mga kaunawaan para maituro nila, mga kapatid. Hindi pangkaraniwang tao ito, no? So anong ibibigay? He will give the light in the evening time. Sa dilim ng katuruan, ang mga stars na ito, tingnan niyo, nakakita kayo na nakita niyo lumiliwanag yung mga stars. O lumabas tayo dyan sa labas ngayon. Tingnan niyo yung mga stars kung nagbibigay ng liwanag. Habang nagliliwanag ang araw, no, hindi mo makikita. Kailan pagka yung araw lumubog, no, wala yung araw, ang ire-reflect ngayon ng mga star na ito, yung liwanag ng araw at yung buwan. No? I-reflect nila ito. So, yung seven stars na ito, kumukuha lang sila ng liwanag dun sa araw. Para i-reflect nila. Kailan nire-reflect? Habang madilim. So, ngayon, habang madilim ang katuruan, nire-reflect ng mga stars na ito ang liwanag ng sun, yung SUN. Sa spiritual naman, habang wala ang Panginoong Hesukristo, yung mga star messengers na ito, inire-reflect naman nila yung liwanag ng Son, S-O-N, Son, Jesus Christ, Son of Man. Inire-reflect naman nila yung turo nung Son, nung mga star messengers na ito. Oh, kailan sila magre-reflect? Sa gabi, kasi madilim ngayon ang katuruan. Right, amen. No, madilim yung katuruan ngayon eh. Anong liwanag? Yung liwanag ng araw ng SON ni Jesus Christ, i-reflect ng mga star messengers. No? Kailan? Habang madilim yung katuruan, magre-reflect sila. Pero pagka suminag na yung day star, ang Panginoong Jesucristo, suminag ulit sa atin, hindi na magre-reflect, ito tapos na. Balik na tayo kay Jesus Christ. No, hindi na kailangan pang mag-reflect yung sila rin maliwanag na. Wala nang dilim. Wala nang dilim ng katuruan, puro maliwanag na. So, mga kapatid, be in the spirit of the Lord, no? Arayin nating ito yung day of the Lord na ang ma-pour out tayo ng Holy Spirit para masabi natin na we are in the spirit of the Lord. So praise God. God bless you, brothers and sisters. Hanggang doon lang, pwede bang magsitayo tayo ulit, mga kapatid? At si brother mo nang magko-closing prayer. Samahan niyo muna ako sa pagpapasalamat sa Panginoon. At kung meron kayong mga katanungan at kung meron tayong mamaya, magkakaroon ng sharing. Normal naman ito, regular ito. Lahat ng may time, lahat ng may gusto, malaya tayo na makapag-sharing pagkatapos nito. Kung ano man ang mga katanungan ninyo, unang Panginoon, makakapagtulong-tulong tayo na pag-aralan ng mga bagay. Samahan niyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin na ang mga inilihim mo sa mga pantas at matatalino ay iyong inihahayag sa panahon namin ito
Lubos mong ibigay sa amin ang lubos na kaunawaan at kapahayagan. Tulungan mo kami na may pamuhay namin ang iyong mga banal na salita. Mag-manifest sa amin ang power ng Espiritu Santo, O Ama, na ipinangako mo na sa amin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. I-bless mo ang bawat isa na nagsipakinig, ang mga kapatid ko pong ito, Ama. Kinukumit ko po sa kanila ang kanilang mga kaluluwa at espiritu. Kinukumit ko sa iyo, Panginoong Diyos, na ikaw ang mag-ingat sa kanila. Sapagkat kung ang sino mang tao ang hahawak sa kanila at mag-iingat, ito ay mapapahamak lamang, O Ama. Subalit kung ikaw ang manghahawak sa aming lahat, wala kang iwawala isa man, O Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Wala po kaming may balik sa iyo, kundi ang lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. God bless.